Dahil sa tingin ng China, talagang kumampi na tayo sa kalaban nila. Magbigay tayo ng 17 base militar sa pakiwari nila, yung EDCA sites. Talagang mainit ang ulo. Usap-usapan ngayon ang mga impormasyon na inihayag ni Senator Amy Marcos sa kanyang social media account kaugnay sa umano'y planong pag-atake ng China sa bansa. Galit daw ang China dahil sa pagtatatag ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site sa bansa, kasama ang Estados Unidos. Dagdag pa raw dyan ang mainit na sitwasyon ngayon sa West Philippine Sea. Natakot talaga ako habang umiinit dyan sa West Philippine Sea. May nakita ako na plano natatakot ka pala na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusob dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon ang plano. Ayon pa sa senadora, nakatutok na ang mga hypersonic missile ng China sa 25 lugar sa bansa. Kasama umano riyan ang Batanes, Subic at Ilocos, kung saan nakapwesto ang BrahMos missile. Malacanang sana isa sa India. Sabi ng US, hindi daw nila kaya labanan yung hypersonic missile. Mas lalo akong ninervyos kasi akala ko kapag missile, meron yung ibang bansa yung tinatawag na Iron Dome, hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kaya-kaya pumasok. Ganyan lang kadali. Ganon? Ano bang klase? Ang Armed Forces of the Philippines, itinuturing daw na seryoso ang mga impormasyon na inihayag ni Senator Marcos. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, nakahanda silang makipag-ugnayan sa senadora upang makakuha ng karagdagang detalye. Handa po kaming makipag-coordinate at makipag-ugnayan po sa ating good senator, kay Madam Senator Amy Marcos po, upang makuha ang mga detalye at ang... Okay, anyway, yan. Senator Amy, senator ka naman. At since nasabi mo, natatakot ako, uwi mo magsalita, ayusin mo naman pagsalita mo, natatakot ako, kinakabahan ako. Di kausapin mo yung kapatid mong bangag. Ha? Puro ka din salita. Parang wala kang kapangyarihan. Senator ka naman. So kausapin mo yung bangag mo. Sabihin mo, i-advise mo yung bangag mong kapatid na presidente, i-advise mo na makipag-usap sa China. Ayusin ang foreign policy, hindi yung gulo. Tingnan mo, ang dami-dami ng mga panggera na weapons na dumating dyan sa sa Subic Bay. Sa Clark. Ano yan? Talaga bang matuloy ang gera? Puro ka din salita. Hindi ka hindi mo talagang maseryoso na kausapin mo yung bangag mong kapatid na wala sa matino na utak. Paiba-iba ang desisyon. Sabihin mo na makipag-usap sa China para hindi ka na matatakot. Since natatakot ka na nakatutok na yung missile ng China. Sana tutok una doon sa Malacanang ang isa. Doon pasabugin ang Malacanang. Tapos ang isa, doon sa Senado. Ang isa sa Kongreso. O yun. Matuwa pa siguro yung mga taong bayan pag una yan pasabugin ng China. Puro kauihan ka rin, Amy. Di ka makipag-usap sa kapatid mo. Naku, puro ka, natatakot ako. Alam mo, Amy, alam namin yan, alam mo kung ano na ang nangyayari ng bansa natin na talagang matutuloy ang gera. Puro ka pa kunyari. Puro pa kunyari ang mga salita mo. Ba't hindi mo diretsuhin yung bangag mo? Sabihin mo, mag-resign na lang siya. Pababain mo yung bangag mo. Na kapatid, alam mo naman yan na bangag. Ikaw ba naman ang nagpursige na patakbuhin pala yan ng pagka-presidente, sabi ni Maharlika. Ikaw ang may kasalanan sa taong bayan dahil alam mo pala na bangag, sumusuyop ng pulburon yung kapatid mo. Pero pinapatakbo mo pa rin, nililigawan mo pa rin si Sara Duterte para mabudol ang taong bayan. Tigilan mo na nga yung pagka-uwi mo, Amy.
Puro ka din salita. Senator ka naman eh. May kapangyarihan ka naman eh. Ba't di mo kausapin ng diretsuhan yung kapatid mo? Sabihin mo na ayusin niya ang foreign policy, makipag-usap siya, makipagkaibigan siya sa China. Ayaw namin ng gira. Mabuti sana kung kayo ang unang pasabugan ng China. Hindi yung mga ordinaryong Pilipino. Uwi mo naman.